Bakit ang pag-ibig ay hindi isang negosyo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Margie Basilio, May Garcia, and Crescencio Imperial. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa dito sa ating channel. Ang topic po natin ngayon ay patungkol po sa unconditional love. Ang isang klase ng pag-ibig na walang kondisyon. So, unconditional love is pure love. Tandaan po natin, no? Yung unconditional love, ito yung totoong pag-ibig. Ito yung puro, genuine, pure love. It is the kind of love that expects nothing in return and is not based on merit, performance, or worthiness. It is love rooted in God's very nature, eternal, sacrificial, and steadfast. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 9 and 10, "In this the love of God has made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." Sa Tagalog po, dito nahahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Kaya po ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Unconditional love is pure love. Unahin po muna natin yung concept na pure love. Now, tayo po mga tao, wala tayong ganitong klaseng pag-ibig. Alam niyo po yung pure love, ito yung nagmamahal ka lang, pure love. Ang iniisip po kasi natin kadalasan pag nagmahal tayo, ano yung kapalit? Ano yung maibibigay mo in return? Kaya po, pure love is investing without expecting ROI. No? So yung pure love, ito yung nag-e-invest ka na hindi ka nag-iisip na kikita ka ron. Kasi po, kung ikaw ay nag-e-invest, tapos ang iniisip mo yung ROI, yung return on investment, ibig sabihin, nung may balik sa'yo, yung meron kang sobra, no, na, no, minahal kita, mahalin mo ako na mas sobra, or nang higit pa, or give me something in return. Pag ganun po ang isip natin, mga kapatid, nagnenegosyo tayo nun. Mamahalin kita, sige, papakasalan kita, pero, kailangan mo ang paglingkuran, kailangan may mga benefits ako may experience, mararanasan, mula doon sa ating marriage. Hindi pag-ibig yun. Yun ay negosyo. At ang pag-ibig ay hindi ninenegosyo. Pure love is investing. Nag-e-invest ka dun sa isang tao. Minamahal mo yung isang tao na hindi ka nag-iisip ng ROI. Ano ba yung ROI? Return on Investment. Ang ibig sabihin po nito, okay, pag sinabi nating ROI, magbigay ako sa iyo ng 100, kailangan bumalik sa akin niya ng 120 pesos. Or 150 pesos. Ano ibig sabihin nun? Kailangan bumalik sa akin yung pag-ibig ko at the same time, meron pang sobra. May return on investment. Nagbitaw ako ng 100,000. Dapat bumalik sa akin yan ng 120,000. So, may kita ako na 20,000. Yun yung ROI ko. So, mga kapatid, yung pag-ibig, hindi yan negosyo na mamahalin mo yung isang tao, asawa mo, or anak mo, or boss mo, or, mga kapwa mo. Tapos ang iniisip mo, dapat ito, mapaglingkuran ako nito someday. Dapat may benefit ako dito. Ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, walang ina-expect na benefit. Yun yung pure love. Kapag ang mindset natin ay kailangan may bumalik yan sa akin, may ROI, hindi po yun pure love. Nagiging selfish po tayo, in fact, sa ganong sitwasyon. Pure love, pangalawang puntos po, no?
pure love does not diminish due to failures. Yung purong pag-ibig, ito po yung hindi na nagde-diminish or hindi bumababa, hindi kumukonte kapag yung isang tao ay puro palpak ang ginagawa. Let's say, kapatid mo, asawa mo, anak mo, or kaibigan mo, na, okay, mamahalin kita ngayon. I love you this much. Pero, sa tuwing pumapalpak ka, kumukonti yung pag-ibig ko sa'yo. Pag ganun po, hindi yun pure love. Hindi genuine love, hindi yun unconditional love. Kasi po yung pagmamahal na walang kondisyon or pure love, yun yung pagmamahal ng Diyos sa atin eh. Na dapat, ganun din yung pinapakita natin sa iba. Unconditional, pure love. Tingnan niyo po, sa kalagayan natin bilang mga anak ng Diyos, pag nagkakasala naman tayo, hindi naman umuunti yung pag-ibig ng Diyos sa atin eh. Diba? Hindi naman every time na nagkakasala tayo ay lumalayo yung Diyos sa atin. Pero tayo minsan, ganun nangyayari, no? Pag may nagkakasala sa atin, parang lumalayo yung loob natin. Kasi nga yung pag-ibig natin, hindi kagaya ng pag-ibig ng Diyos. Na, yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Na yung pag-ibig niya hindi nagdi-diminish, hindi kumukonte. So dito po sa verse natin na ito, makikita po natin yung totoong pag-ibig eh, unconditional. In fact, sabi nga po rito sa verse 10, "In this is love, not that we have loved God." So, ibig sabihin nito, sinasabi ng manunulat ni John, na yung pag-ibig, hindi yan yung kagaya ng pag-ibig natin sa Diyos. Not that we have loved God. Hindi yan yung batayan. But that He loved us. Yan yung totoong pag-ibig, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi rito, "But that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." Kaya napaganda po ng verse na ito, mga kapatid, makikita natin na ang batayan ng pag-ibig natin ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. And I hope magkaroon talaga tayo ng pure love para sa ating mga kapwa. Now, dahil ang Diyos ay pag-ibig, kinakailangan din natin, meron tayong obligasyon na umibig din sa iba. Gayon na tayo'y nananampalataya sa Diyos ng pag-ibig or Diyos na pag-ibig. Pangatlo po, pure love can only be outsourced from Christ. Hindi talaga natin kayang umibig ng pure love, ng unconditional. Yung pag-ibig na yon, kailangan i-outsource pa natin. Ibig sabihin, hindi natin makukuha yan sa sarili nating puso. Kulang na kulang tayo kasi yung puso natin gusto niya magnegosyo. Gusto niya ibigin kita pero I need benefit. I need something in return. I need you to serve me. I need you to be sweet and thoughtful. I need you to be this kind of person para tuloy-tuloy yung pag-ibig ko sa'yo. Ganun tayo mag-isip. Negosyante yung puso natin eh. Kung magmamahal tayo ng iba, that love must be outsourced from Jesus Christ Himself. Bakit po? Kasi si Jesus lang talaga yung nagmahal, na binigay niya lahat sa atin, na hindi siya nag-e-expect ng, something in return, benefit, unconditional. Unconditional po yung pag-ibig ng Diyos sa atin, na kahit na nagkakasala tayo, yung pag-ibig ng Diyos sa atin hindi umuunti. No? Kasi ang pag-ibig ng Diyos, hindi yan nakadepende sa anong klaseng tao tayo. Yung pag-ibig ng Diyos, nakadepende yan sa kung sino ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, buong-buo yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, love unconditionally and always win. Ano ba ibig sabihin nun? Ikaw yung magmahal ng walang kondisyon. Huwag mong isipin na negosyo yan, no? Huwag mong isipin yung kapalit. Basta mahalin mo yung asawa mo, mahalin mo yung mga anak mo, mahalin mo yung mga kaibigan mo, mga churchmates mo, mga tao sa paligid mo. At walang nagmahal na nalugi. Walang nagmahal na katulad ng pag-ibig ng Panginoon Jesucristo na naging loser. Bakit po? The fact na tinutularan mo si Jesus Christ, the fact that you're copying the love of Jesus Christ, you're expressing it to other people, dun palang winner ka na. Huwag mong isipin na, lagi namang palpak tong tao na to minamahal ko eh. Lagi namang
Hindi naman niya na ibabalik yung pag-ibig ko sa kanya eh. Parang feeling mo minsan lugin-lugi naman ako dito. Kapatid, hindi ka lugi. Yung katotohanan lang na ginagaya mo si Jesus, tinutularan mo si Jesus, winner ka na doon. Kaya po sabi nung isang tao sa akin, yung wife ko, sabi niya, long time ago, sabi niya, di bali nang siya yung masaktan, basta siya yung nagmamahal. Kasi walang nagmahal na natalo. Lagi siyang panalo. So, love unconditionally and always win. And number 2 po, love despite evil intent and behavior. Kahit yung mga taong ang sama ng ugali, sama ng intention sa'yo, gusto kang saktan, gusto kang gawan ng mali, kahit sila mahalin mo. Kasi yun ang utos ng ating Panginoon Jesucristo eh. Love your enemies. Do good to those who hate you. You bless people. May mga intention silang masama sa'yo, you bless them. You love them. Love despite evil intent and behavior. Habang ginagawa ko nga itong devotion na to, naisip ko, dapat pala yung mga politicians na mga sobrang corrupt, sobrang ganid, at yung mga nagsasabuatan sa gobyerno natin para i-corrupt yung pondo ng taong bayan. Dapat pala mahalin mo rin sila eh. Pero, habang minamahal mo sila, nasa isip mo rin na sana makulong sila. Bakit po? Kasi pag nakulong sila, yun yung pinakamainam sa kanila, no? Kasi hindi porke minamahal mo yung isang tao, ayaw mo silang madisiplina. Para pong isang tatay na nagmamahal sa anak, pinapalo mo rin yung anak mo pag kailangan. Yan po ay isang tanda ng pag-ibig. So gusto mo makulong tong mga tao na to, mga gumawa ng krimen, bilang isang disiplina. That's part of love. So, love despite evil intent and behavior. Pangatlo po, love from the very heart of Christ. Mga kapatid, hindi natin kayang umibig ng unconditional. Kasi yung puso natin negosyante. Makasarili talaga tayo mga tao eh. I will love you but you have to love me back. Plus interest. Ganun tayong umibig, ganun tayong magmahal. Pero mga kapatid, santabi na natin yon. Let's love from the very heart of Christ. Yung pag-ibig ni Kristo, unconditional. Kung paano tayo minamahal ng Panginoon Jesucristo, ganun natin mahalin ang ating kapwa. Ang basehan po ng pag-ibig ay yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po yung pag-ibig natin sa Diyos o pag-ibig natin sa kapwa. Love from the very heart of Christ. May mga tao ba sa paligid mo na napakahirap mahalin? Love from the very heart of Christ. May mga tao ba sa paligid mo na ang pangit ng intensyon, ang pangit ng ugali? Love from the very heart of Christ. Para po sa ating discussion, how does knowing God loves you unconditionally change how you treat others? Ngayon na alam mo na unconditional yung pag-ibig sa iyo ng Diyos, paano niya nababago yung pag-ibig mo sa kapwa? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for loving me without condition. Your love is pure. Your love never fails, never gives up, and never runs out on me. Teach me to rest in your grace and to show others the same mercy I have received. Help me to love like Jesus, freely, humbly, and sacrificially. May the love of Jesus be the source of my love for others. Grant me pure love. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasuporta po dito sa ating channel. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. No, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.